Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ni Philippine Navy Vice Admiral Alberto Carlos na sa kasalukuyan ay 28 Chinese militia vessels na lamang ang namataan sa Julian Felipe Reef. Aniya patuloy ang kanilang operasyon upang malinaw kung malaman ang lokasyon ng nasabing vessels upang makumpirma kung lumipat lang ba ito ng lugar. Paggigit pa niya, lagi namang nakasubaybay ang Philippine Coast Guard o PCG, ngunit din ito maaring komprontahin dahil sa mga kasalukuyang panuntunan. Siyam na pung araw na suspensyon. Ito ang ipinataw ng Land Transportation Regulatory Board sa kampanya ng nahulog na bus sa Antique. Para sa detalye, narito ang ulat. 17 ang nasawi matapos malaglag ang bus na ito sa bayan ng Hamtic, Antique nitong Martes ng hapon. Ito ang kinumpirma ng Antique Police kung saan kasama sa binawian ng buhay ang driver nito, inspektor at 17 anyos na estudyante. Nanggaling ang bus na ito sa Iloilo na papunta sana sa Kulasi, Antique. Dahil sa nangyaring insidente, nagpataw ng 70 araw na suspensyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kumpanya ng bus na Ceres Liner. Sakop nito ang tinatayang 15 bus na regular na dumadaan sa nasabing ruta. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, ipinagkutos na rin niya ang agarang investigasyon sa nangyaring insidente. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculada Concepcion na itinuturing bilang holiday bukas, ika-8 ng Disyembre, suspendido ang Expanded Number Coding Scheme ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ang Expanded Number Coding Scheme ay pinatutupad tuwing rush hours ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Samantala, nagbigay naman ng paalala sa mga motorista at sasakyan si MMDA Acting Chair Attorney Don Artes hinggil sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko bukas. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. The Big One walang kinalaman sa sunod-sunod na lindol. Stable na supply ngunit taas presyong bigas asahan ngayong Disyembre. Panukala na ibenta ng kada kilo ang itlog isinusulong sa Kamara. Bilang ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef bumaba na sa 28. Petsa ng palugid para sa consolidation mananatili sa katapusan ng Disyembre. AFP inilunsad ang mental health program advocacy ng ahensya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan ay idinaos ng Department of Tourism o DOT Farm Tourism Program ang National Farm Tourism Summit at Trade Fair sa Bacolod City. Sa layuning magsulong ng mga makabuluhan at praktikal na solusyon sa mga umuusbong na isyu na nakakaapekto sa turismo ng pagsasaka, gayon din para sa sama-samang pagkilos tungo sa paglago at pag-unlad ng nasabing sektor, pinagsama-sama ng summit ang mga operator ng turismo sa sakahan, stakeholders, policymakers at mga kasosyong ahensya mula sa buong bansa. Nilalayon din ng nasabing kaganapan na itaas ang kamalayan tungkol sa komersyal na potensyal sa turismo ng pagsasaka at ang paglutas ng problema ng kooperatiba para sa paglago ng sektor. At dahil papalapit na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, nagsagawa ang Philippine National Police o PNP ng inspeksyon para tiyakin ang seguridad ng mga tao. Daniza Lopez para sa balita.
Isinagawa ng Philippine National Police o PNP ang inspeksyon sa Kamaynilaan para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga tao sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ay inilahad nito na mananatiling alerto ang ahensya para matiyak na ligtas ang komunidad. Pahayag ng PNP, ang pagsasagawa ng inspeksyon ay patunay na nakatuon ng ahensya sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa para sa matiwasay na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa pagnanais na makamit ang mapayapang selebrasyon ay nanawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam sa otoridad ang anumang kahinahinalang gawain na maaaring masaksihan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na isiguro ang mga travel clearance ng mga menor de edad na babiyahe abroad. Ang mga menor na may edad 17 pababa ay dapat na sumunod sa mga panuntunan upang maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso at pananamantala. Paliwanag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communication Romel Lopez, ito'y para maprotektahan ang mga batang Pilipino na nagnanais mag-aral abroad o pumunta ng ibang bansa na hindi maging biktima ng exploitation. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. The Big One walang kinalaman sa sunod-sunod na lindol. Stable na supply ngunit taas presyong bigas asahan ngayong Disyembre. Panukala na ibenta ng kada kilo ang itlog, isinusulong sa Kamara. Bilang ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef bumaba na sa 28. Petsa ng palugid para sa consolidation mananatili sa katapusan ng Disyembre. AFP inilunsad ang mental health program advocacy ng ahensya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan ay binisita ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. ang mga military patients at pinangunahan ng paglulunsad ng AFP Mental Health Program Advocacy sa Victoriano Luna Medical Center o VLMC. Layunin ng pagbisita ni General Bronner na formal na simula ng AFP Mental Health Program Advocacy na may layuning paigtingin ng mental health awareness, gayon din ang personal na suriin at suportahan ng mental well-being ng mga pasyenteng na-admit sa VLMC. Hinimok ni General Bronner ang mga sundalo sa kanyang mensahe na unahin ang mga isyu sa kalusugan ng isip at kilalanin ang kanilang sariling lakas upang makatulong na lumikha ng isang mentally resilient na AFP. Buhat ng isang robbery holdup na naganap sa Skyway kamakailan, patuloy na inaalam ng PNP ang iba pang detalye ukol sa insidente. Narito ang ulat ni Princess Castro. Patuloy ang pagsasagawa ng Philippine National Police o PNP ng isang malalimang investigasyon buhat ng robbery holdup na naganap kamakailan sa Skyway. Ayon sa inisyal na investigasyon, lumalabas na modus ng mga ito na iipitin ng mga suspect ang sasakyan ng biktima sa Skyway at bababa ng sasakyan na may bitbit na palakol para ipambasag sa sasakyan ng biktima. Sa naganap na insidente, nakuha sa mga biktima ang perang nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong piso na pinaghihinalaang panalo umano sa kasino. Samantala, nahuli na ang mga suspect sa bisa ng search warrant na kinilalang sina Ando Sardoma, 30 taong gulang, na naabutan sa bahay nito sa Malate, Maynila at pinsan nito na si Holland Cabotaje na naaresto naman sa Cavite.
Ayon sa pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na isa ngayon ang inside job na tulad nito ang tinututukan ng kapulisan kung saan napag-alaman nilang karamihan sa mga suspect ang tinitiktikan ang mga dayuhang biktima na may bitbit na malaking halaga ng pera mula sa mga kasino. Dahil dito, nakikipagtulungan na ang PNP sa security management ng kasino na pinanggalingan ng mga biktima dahil maliban sa dalawa, may 5 hanggang 6 pa umanong kasabwat ang patuloy na tinutunton ng kapulisan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 132,615 na pamilya na ang apektado ng sunod-sunod na pagyanig na bumulabog sa Surigao del Sur at Karatig, Lalawigan. Sumasa ilalim pa rin sa pagsusuri ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang naiulat na 3 patay at 48 nasugatan dahil sa nasabing lindol. Samantala, nasa 3,887 naman ang mga nasirang kabahayan sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. The Big One walang kinalaman sa sunod-sunod na lindol. Stable na supply ngunit taas presyong bigas asahan ngayong Disyembre. Panukala na ibenta ng kada kilo ang itlog, isinusulong sa Kamara. Bilang ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef bumaba na sa 28. Petsa ng palugid para sa consolidation mananatili sa katapusan ng Disyembre. AFP inilunsad ang mental health program advocacy ng ahensya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.